Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Gusto ko pong i-share sa inyo yung aking panaginip. After po naming mag-cell group ni Ate Mila noong Thursday, 11:30 na po, nag-e-edit po ako ng aking content. Nagkakanduduling na po ka-edit. Inantok po ako, natulog ako. Nanaginip po ako, kasama ko si Sean, si Aliyah, si Dindo. Ako po ay nagdadrive ng isang pampasaherong jeep. Nasa lugar kami kung saan para siyang gubat, pero hindi naman siya gubat talaga. Tapos meron 2 floor doon na lumang kapihan. Merong 4 o 5 kabataan na mas matanda kay Sean ng konti. Tapos nag-picture kami doon, bumaba ako, pinakahuling bumaba si Sean. Pagbaba ni Sean, umiiyak po siya. Ramdam na ramdam ko po yung daing ng anak ko. Sabi niya, "Nay, ang dami nila, Nay, hindi ko sila kaya, Nay. Pinagtulungan nila ako, Nay. Ang sakit, Nay, may tama ako." Sinaksak si Sean ng ice pick. Bilang nanay, galit na galit ako. Kasi makita nga lang natin yung anak natin na kinagat ng lamok, diba? Kung pwede mo lang patay yung lamok na yun. Pero ito, yung anak ko, kitang-kita ko kung paano siya umangal na hindi ko sila kaya, Nay. Ang dami nila. Tapos nagising po ako 12:30. Sabi ko, "Lord, anong ibig sabihin nun?" Pinag-pray ko yung anak ko. Alam niyo po, pinakita sa akin ng Diyos Ama, si Jesus po. Si Jesus po doon sa The Passion of the Christ. Kung paano siya pinahirapan ng mga tao. Kung paano siya hinahampas. Kung paano siya pinahihirapan. Pinaramdam sa akin ng God, ng ating Ama, yung konting sakit na naramdaman niya. Gaano kasakit sa Ama yun, na yung Diyos na mga Diyos, Hari na mga Hari, Panginoon na mga Panginoon. At ang dahilan nun kung bakit niya tiniis ang lahat ng hirap at sakit para sa iyo at para sa akin. Kung pwede lang pababain ng Diyos Ama ang libo-libong anghel para ipagtanggol yung anak niya, hindi niya ginawa kasi alam niya yung dahilan na yun. At ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus, ang dahilan po nun ay dahil mahal niya tayo. Ang heartbeat ng ating Panginoon ay ang kaluluwa. Alam niyo po, maganda sa Panginoon, kahit ano yung sitwasyon ng buhay natin, mahal niya tayo. Hindi natin ramdaman yung judgment. Kasi bago pa tayo ipinanganak ng ating mga nanay, alam na ng Diyos yung purpose natin. At minahal na tayo ng ating Panginoon kahit nung tayo ay makasalanan pa. At sa oras ito, kapatid, patuloy tayo lumapit sa ating Diyos. Patuloy natin siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, salamat kasi lahat, alam mo, lahat, Panginoon, walang nalilihim sa iyo. Walang natatago sa iyo, Panginoon. At mahal mo kami, Yahweh. Istabor ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon, na kahit madalas, Lord, para kaming si Peter, na tinatanong mo, "Peter, mahal mo ba ako?" Sasabihin namin, "Lord, mahal kita." Mahal mo ba talaga ako, Peter? Mahal kita, Lord. Mahal mo ba talaga ako, Peter? Lord, mahal nga kita eh. Parang pinagdududahan mo naman yung pagmamahal ko sa iyo eh. Pero ilang beses dininay ni Pedro si Jesus. Ilang beses natin dininay ang Diyos sa buhay natin. Ilang beses. Pero kahit ilang beses natin saktan ang damdamin ng Panginoon, mahal ka niya kasi mahal ka niya. Hindi makakapagpabawas o makakapagpadagdag ng pagmamahal ng Diyos anuman yung gawin natin. Hindi tayo maliligtas sa mabubuting gawa. Mahal tayo ng Panginoon. At ang buhay natin nilikha niya para sa kanyang kaharian.